everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, top 10 natin dito sa swimsuit show na naganap nga sa Aqua Boracay kagabi. Sino-sino ba ang mga napili natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre gusto ko muna mag-shoutout sa mga ilan nating kaibigan na nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Kay Jervin Legaspi and then of course kay Carlo Magat. Shoutout sa inyo. And then nandiyan din si James Baluyot, si Rosel, and then Yaya Muhammad, at saka syempre si Rosario Balendres. Gusto ko rin batiin syempre si Melinda Martinez na lagi ding nakatutok dito. At saka si Barbet Elizalde, maraming salamat. At saka si Cesar Anion Nuevo. Shoutout din syempre kay Koreanong Pinoy at kay Dave Velasquez. Kay Isidro Lopez na lagi ding nakatutok dito. At saka si GB Berano. Maraming salamat. Naku, nagtsikahan kami niya ng bonggang-bongga. Natuwa naman ako. So, yun. So, shout out sa inyo and God bless you and more power sa atin. Diba? So, ito na nga. Pag-usapan na natin yung naganap nga na swimsuit show kagabi dito sa Aqua Boracay. Hindi daw swimsuit competition, swimsuit show daw. Okay. So, whatever. So, na-enjoy naman natin kasi syempre nagkaroon sila ng activity. Ayun nga lang, talagang hanapan lang tayo ng mga video nila kasi nga wala nga silang pa-live. And then, ayun, syempre lahat tayo excited na makita talaga ang mga kandidata. At syempre, inaabangan natin dyan yung mga, kung sino ba yung mga papalo. May mga pa-surprising na nagtataka tayo bakit wala doon sa top 8, di ba? Kasi namili sila ng top 8 para sa Miss Aqua Boracay. And then naloka tayo kasi parang ano nangyari? Bakit wala doon? Pero may mga nakita naman tayo mga kandidata na pumalo naman talaga ang kanilang performance at ayun sa awa ng Diyos ay nandoon. Pero syempre, sino nga ba ang pasok sa listahan natin sa ating top 10? So, wag na natin patagalin guys. So, para sa akin sa number 10 spot, syempre, pasok sa listahan ko si Miss Ipugao. Sabi ko nga, si Ipugao, in fairness naman sa kanya, magandang ipinakita niyang performance kagabi at talagang masasabi ko in fairness sa beauty niya ha, ang ganda. Kaya para sa akin, si Ipugao ay isa sa mga hindi ako nagtataka kung bakit nila napili dito sa Aqua Boracay show kagabi. And then, ayun. So, sana lang si Ipugao medyo mag-practice pa sa mga susunod niyang mga eksena para mas lalo pa siyang mapansin ng bonggang-bongga. And then, ayun, hindi rin mawawala sa listahan natin para sa number 9 spot naman, itong si Pasay. Alam naman natin si Pasay na talagang ewan ko, favorite of the crowd yata dito sa competition na to. Dahil talagang consistent na pumapasok na si Pasay sa mga eksena. At in fairness naman, maganda naman kasi talaga si Pasay. Kaya hindi ka magugulat na kung mapipili nila to ng bonggang-bongga. Sabi nga ganon, beauty is a power. Kaya ayun, kahit hindi pa ganong kabongga yung performance niya, ay talagang pasok ang beauty niya sa listahan ng mga nagwagi kagabi. And then, ayun, marami din nagsasabi na kulang pa rin talaga yung atake niya pagdating sa performance at medyo nakukulangan pa sila sa galawan talaga ni Pasay na ganun din naman yung nakikita ko. I agree din naman doon sa nakikita nila. Pero nandoon ako sa part na siguro abangan pa natin yung mga magiging eksena niya and tingnan natin kung may improve na ba siya ng bonggang-bongga. So, yun. So, abangan ninyo. And then, para sa akin, number 9 spot, Pasay. Para naman sa number 8 spot, syempre ito talaga, medyo nakitaan ko din talaga siya ng potential pagdating sa
pasarela, at nagagandahan talaga ako sa kanya. Ito yung pambato ng Tarlac. In fairness sa Tarlac, malinis ang galawan, malinis ang ipinakita niyang eksena dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to dito sa Aqua Boracay show nila. At kita ko talaga yung ganda niya, in fairness sa kanya. So, para sa akin, number 7 spot. Pero ito, para naman sa number 8 spot, na-amaze ako sa galawan ni Miss Cebu City. Yes, in fairness. Kay Cebu talagang makikita mo talaga, umaarangkada talaga ang bawat eksena ngayon dito ni Cebu. At masasabi ko, in fairness kay Cebu, napapansin na talaga yung galing niya. Napansin natin to mula noong runway challenge kasi malinis talaga yung kanyang pasarela at kagabi talaga ang lola mo talagang bigay na bigay talaga sa eksena at yon ang ikinatuwa ng lahat. Kaya hindi rin ako nagtaka kung bakit nakalusot si Cebu doon sa top 8. And then ayan, para sa akin number 7 spot, Cebu City. O, di ba? Lumalaban ng Cebu in fairness. And then, para naman sa number 6 spots, eto nga. So, eto, marami talagang nagtataka kung bakit wala siya sa mga nagwawagi. Ito ay wala ng iba kundi ang pambato ng Laguna. Yes! In fairness naman kay Eloisa, talagang masasabi natin, ang ganda naman ng pasarela niya at ang linis ng trabaho niya. Kahit nung isang gabi, maganda ang ipinakita niyang performance. Hindi ko lang alam kung bakit talaga wala siya. Pero sabing gano'n, napasama naman daw siya bilang number 13 doon sa ano ba yon, Array? Oo, na Tagaytay. So, happy ako kasi at least, di ba, kahit sabihin pa natin, ako, hinabol na lang yan, but at least binigyan pa rin siya ng opportunity na makalusot doon. And natutuwa naman ako kasi deserve naman niya talagang mabigyan talaga ng award or mapasama dito sa awardee. Kasi in fairness naman talaga sa kanya, ang ganda naman talaga ng eksena niya, di ba? So, yon, kaya para sa akin, number 6 spot, Laguna. So, punta na tayo dito sa top 5 list natin. Medyo mahirap to kasi ay nako, nakakaloka kasi yung eksena ng bawat kandidata. Talagang ang daming magagaling, ang daming nagbabakbakan, and talagang lahat naman sila ay binibigay nila yung best performance nila. Kaya para sa akin sa number 5 spot, pasok sa listahan ko pa rin. Kahit hindi siya napasok sa listahan ng iba, ang pambato ng Sultan Kudarat. Yes! In fairness naman kay Sultan Kudarat, kung pasarela ang pag-uusapan, ang ganda ng pasarela. Kung ganda ng katawan ng pag-uusapan, maganda ang katawan. So kung ano man yung naging demerit niya dyan at kung bakit hindi siya napasama, wala na akong magagawa doon. Pero yung beauty na nakita ko kay Sultan Kudarat nung gabi ng pasarela niya at yung gabi ng performance niya dito sa Aqua Boracay, enough na para masabi ko, she is my number 5 spot. So, yon. So, di ba, panalo naman yung galawan niya, panalo yung eksena niya, kaya mabuhay si Sultan Kudarat. So, yon. Wala man ako doon sa venue, pero may mata naman ako at nakikita ko naman yung mga video ina-upload. And kung ano naman siguro yung ipinakita nila doon, ayun naman yung performance nila. Kaya, sabi ko nga, winner yan. And then yung dahilan daw kung bakit daw ito ay hindi daw talaga napasama kasi nga daw yung sponsor daw kasi yung Pina, 'di ba? So medyo parang tinupi niyang gano'n yung ano para mapakita niya yung kanyang balakang at yung puwet niya doon. So ayun yung naging dahilan kung bakit daw hindi daw 'to napasama. Pero hindi ko alam kung ano yung eksaktong dahilan. But kung ano man yung naging dahilan nila dyan, ay wala na akong kinalaman doon. Basta ako, para sa akin, number 5 spot siya sa ipinakita niyang performance. So, yon. And then, para naman sa number 4 spot, syempre pasok sa listahan ko, ang pambato ng Sinuluan Laguna. In fairness naman, medyo nanginginig-nginig siya or nai-imbalance doon sa mga unang palo niya hanggang doon sa center, pero masasabi ko pa rin na maganda ang pitik ng mga paa niya at masasabi ko kung ganda ng katawan ng pag-uusapan, si Iliana Duana ang isa sa mga pinakamagandang katawan talaga sa lahat ng kandidata na lumahok dito. In fairness naman, ang liit ng bewang, ang puti, ang kinis, at ang tangkad. At maganda talaga yung kanyang eksena. So in fairness, kapag
tinignan mo siya, she's very sexy. So yun ang mga nakita kong katangian kagabi kay Liana Aduana. At para masabi ko na maganda talaga yung ipinakita niyang performance dito dahil nagbigay naman siya ng magandang orahan. So para sa akin, number 4 spot, Sinuluan Laguna. And then, para naman sa number 3 spot, so medyo nahirapan tayo dito kasi lahat naman sila talaga ay magaling. Pero para sa akin, ang Pambato ng Taguig ang naging number 3 spot. So aminin natin, so energy, ando doon, ganda ng mukha, nando doon, pero kasi syempre marami pa rin talagang mas nag-shine kaysa sa kanya. And yun, sinasabi ng iba, maganda siya in person. Pero kasi sa nakita ko kagabi, enough na para masabi ko, yung performance niya sana, mas makita ko yung ginagawa niya noon. Kasi parang, feeling ko ngayon medyo iba yung atake niya at aaminin ko din sa inyo, medyo nakulangan ako doon sa galawan niya. But nag-expect kasi ako siguro sa kanya ng bonggang-bongga kasi alam ko kung paano mag-perform ang ang Katrina Ligado. Talagang palaban talaga to. Kung ganda ng mukha, wala tayong pag-uusapan kasi maganda naman talaga ang mukha ng isang Katrina Ligado. Pero para sa akin, dito sa ipinakita niyang performance sa Aqua Boracay, ilalagay ko siya para sa akin sa number 3 spot. So, yan. And then, para naman sa number 2 spot, so alam ko lahat kayo ay talagang na-amaze sa performance na ipinakita ng Pambato ng Muntinlupa na si Winwin Marquez. Yes, totoo. Pulido ang kanyang performance at wala akong masabi. Talagang saludo talaga ako doon sa energy, sa ganda, sa klaro ng kanyang pasarela. Pero bakit ko ba siya nalagay sa number 2 spot? Kasi nga sa pagkandal niya. So medyo, yung part na yun, hindi ako natuwa doon. Kasi aminado naman ako sa inyo, di ba? So I'm looking na someone, alam mo yon, bonggahan yung galawan. And she's queen already. Wala na siyang dapat patunayan dyan. Hindi niya kailangan gumawa ng ganong paandar. So I hope na sana hindi niya to gawin sa mga susunod niyang eksena. Kasi parang feeling ko, si Winwin Marquez ay isa sa mga pinakamagaling talaga pagdating sa performance at klaro at malinis ang nakita kong galawan niya. So I hope na sana wag niya na tong gawin and next time. So yon, kasi medyo parang nakakaloka. Oo. So yon, pero performance, wala akong masabi. Maganda ang pitik ng mga paa. Very confident the way kung paano siya maglakad, i-present yung sarili niya. And then, ang ganda ng makeup niya. Maganda yung ayos at maganda yung ipinakita niya. Hindi ko lang nagustuhan talaga yung pakandal. And I hope you understand, guys. Kasi syempre may mga kanya-kanya naman tayong gusto, may mga kanya tayong ayaw. And I hope na naiintindihan nyo yun. Pero para sa akin, she is my number 2 spot. And then, of course, para naman sa number 1 spot, yung iba nakukulangan sa galawan ni Quezon Province. Pero para sa akin, yung ipinakita niyang galawan, enough na para matawag ko siyang Reyna. Kasi sobrang klaro ng kanyang lakad. Tingnan mo, mapaitaas, mapatagilid, mapaharap. Masasabi ko na iba talaga yung galawan ni Atisa Manalo. Malinis. Yung iba nalalamyaan. Pero kasi wala naman tayo sa Miss Grand International para paghanapan natin yung mga kandidata na talaga pumapalo yung balakang. Nasa Miss Universe tayo. Remember, Miss Nigeria, kung papanoorin ninyo yung laban niya sa Miss Universe, simple lang ang galawan niya doon pero nag-first runner-up ang lola mo. Di ba? Kasi nandoon na hinahanap pa rin nila yung pagiging elegante, yung lakad. Either Miss Thailand, kapag tinignan mo yung lakad ni Miss Thailand, simplihan lang, pero bongga. Talagang nandoon talaga ng malinis. And dito sa nakita ko sa galawan ni Atisa Manalo, perfect ang ipinakita niyang galawan. Hindi masyado umeksena, hindi masyado galaw-gaw, pero nandoon na napaka-elegante ng galaw. And that is a Miss Universe, di ba? So, yun. So, ako para sa akin, siya ang pinaka-perfect na galaw nung nakita ko dahil hindi ko nakita yung mga magalaw-gaw na galaw and then plus nakita ko yung beauty ng isang Atisa Manalo na inilalaban niya dito sa competition. At total suma kapag tinignan mo siya, wow, she's queen.
So, yun. So, yung maaari yung iba, hindi ganun yung interpretasyon sa nakita. Yung iba nakulangan sa galawan niya. But guys, that is true. So, kapag tinignan mo siya, Diyosa, Reyna, di ba? So, yun. So, opinion ninyo yon, hindi ko babasagin yon. Pero ayun yung nakita ko at ayun yung sasabihin ko. Ako naman, sinasabi ko naman sa inyo kung totoo minsan kapag nakikitaan ko siya na, nako, lalamon siya ng tela. Sinasabi ko naman sa inyo yon. Kapag hindi naman ako natutuwa doon sa ipinapakita niya, sinasabi ko rin naman. So dito, nakitaan ko siya ng magandang galawan. So natural lang, ibigay natin yung credit doon sa ipinakita niyang galing. And then about Winwin Marquez naman, nakita din naman natin na maayos naman yung kanyang talagang performance. Kaya lang hindi ko siya malagay sa number 1 spot. Siguro kung hindi siya kumandal, number 1 ko siya. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.